Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Wala ng mga politiko na kumakampi sa mga Duterte. Hanggang salita kayo, pagtanggol ng mga Duterte, nasa naman kayo? Yung mga magrarally na may mga inaasam na mga politiko. Wala na si Kibuloy dyan eh. Wala kasi nakakulong eh. Pero kunyari pwede siya lumabas, lalabas yan eh. Maglitawan na ng baraha. At kayong mga Pilipino na sa tingin nyo, mali yung ginagawa nitong mga tarantado nato sa gobyerno, abay tumayo kayo. Yung one time, big time tayo. Ituwid natin yung bansa natin. At kayong mga vlogger na nagsasalita laban sa akin, may kalalagyan kayo, at yung mga troll, kunan nyo na lang mga picture to mga to, kunan nyo ng screenshot nyo, at ibigay nyo kay Commander Tom, yung yung informasyon, bigay nyo. Because babalikan ko na lang yan. Wala, mga sisiw yan eh. Ang kinakailangan ko yung karapin, tong mga to, tong si BBM. Yung may nag-aamon sa akin nga pala, bago ko makalimutan, may nag-aamon sa akin. Nagpapasikat, bopol to, hindi to sundalo eh. Kung ito naging opisyal, alam niya na ang isang opisyal, hindi babastusin ang kapwa opisyal. Okay? Tignan nyo ako, nakita nyo ba ako na si Trillanes? Si Trillanes. Sama na loob nyo kay Trillanes. Nakita nyo pa na inupakan ko na inupakan si Trillanes? Hindi. Sinasabi ko, may natitira pang tingin ko, kahit hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Trillanes. Mali, palpak, ganun. Ano ka, sundalong kanin. Meron pa natitira sa iyo na kabaitan. Hanapin mo yun. No? Pagdasal na lang natin. At ano yan eh, may dahilan, no? Sa lahat. Harapin mo na lang. At ganun din yung ibang mga general. May mga mista ako, May mga lumalaban sa akin, traidor ako. Alam ko yan, maabot sa akin yung informasyon eh. Harapan tayo. Ngayon yung hahamunin nyo ko, anak ng putya naman kayo, tatapang ninyo. Ang may karapatan humamon sa akin si Bongbong Marcos. Yun yung kalibel ko. No? Bongbong Marcos. Kalibel ko yun. Ba't kita bababan? Pumila ka. Kung hahamunin nyo ko, pumila kayo. No? Ang may karapatan ngayon na tinatanggap ko, si Bongbong Marcos at saka si Tamba. Ayun dalawa muna. May pila may pila. At kung ikaw na naghamon sa akin, pumila ka. Tatanggapin ko yung hamon mo. Magharapan tayo doon sa Congress. Sa Congress tayo. Doon sa harapan ng Congress. Doon tayo magsaksakan. Kung gusto mo, mamili ka. Magbarilan. Papartidahan kita. Ikaw may baril, ako wala. No? Gusto mo, hantuhan. Nakatali isang kamay ko. Yung iyo, hindi. May kutsilyo ka, ako wala. Yan, papartidahan kita. Kasi tanga ka eh. Tanga ka. Nakamaskara ka. Nakamaskara. Eh ako wala, mo. Yan. Nakamaskara ka, ako wala. Nagsasalita ako, ikaw kinakailangan, nakamaskara ka. Ilabas mo yung mukha mo. Ang problema sa'yo, nag-among ka, nagtatapang-tapangan ka, eh hindi na makita matapang ka eh. Duwag ka eh, nakatakip yung mukha mo. Labas mo yung mukha mo. Labas mo yung kagwapuhan mo. Ako nakalabas eh. Maingit ka pa. Sabi mo, anong klaseng sundalo yan? Hindi gasgas. Eh tanga ka pala eh. Hindi gasgas. 1995 ako umalis. Eh mula 95 hanggang ngayon, ano tingin mong ginagawa ko? Hindi ako Hindi ako nag-aalaga ng mukha. Gago ka pala eh. Sira ulo tong gagong to. Ang mali sa iyo, hahamon-hamon ka, no? Hahamon-hamon ka sundalong kanin. Ngayon, ang hindi mo iniisip kung pumalag ako,
kung pinatulang kita. Pinapatulang kita, ha? I-announce ko kung kailan ako pwede, titignan ko yung schedule ko, i-announce ko sa isang vlog kung kailan ako pwede. Harapan tayo, pare. No, harapan tayo. Doon mo pakita magaling ka. Doon mo pakita matapang ka. Kasi ako, kahit duwag ako o matapang ako, pupunta ako doon. Pupunta ako doon. And I want all the vloggers to see yung mukha nito. Pakita mo yung mukha mo, ha? Kasi ikaw, tanga ka. Wala ka pang pinapatay, alam ko. Wala ka pang pinapatay. Bakit? Kasi nagtatakip ka ng mukha eh. Wala kang tapang. Nagtatapang-tapang ka for the views. Tapos, gusto ko makita. Kasi depende sa gising ko yung araw na yon. Ito yung sinasabi ko, ha? Kayo, Marcos, Tamba, ang may karapatan na humamon sa akin. Putang ina, magpapadala kayo ng isang vlogger na pipitsukin, tarantado. Kayo marap sa akin, ako hamunin nyo, kakasako. Anytime kakasako. Kayo humamon sa akin. Ngayon, ako, bababa ako doon sa specific date na yon, sa specific location. I want it in Congress. Make a hero out of me. Kasi I will decide, di ako lalaban. Patayin nyo ko doon, sa harap ng tao. Kasi kayo, hindi nyo naintindihan eh. Hindi kayo na talagang hindi kayo veterano, hindi kayo nakakaintindi. Ang isang NPA, patayin mo. Papalitan ng 10. Ang isang Muslim, patayin mo. Papalitan ng 10. Yun yung sad, hard reality sa bundok. No? Patayin mo ako. Sa tingin mo, hindi ako papalitan ng 10. Sa tingin mo, hindi ako papalitan ng 7 milyon na FGF, 100 milyon na Pilipino. Pakita mo yung mukha mo. Para habang buhay, nagtatago ka, putang ina ka. Pakita mo yung mukha mo. Habang buhay ka, hahanapin ng mga taong bayan. Kasi kakampi ko taong bayan, gago. Pati asawa mo, pati anak mo madadamay sa ginagawa mong kabaliwan. Hindi mo alam yun kasi hindi ka pa pumapatay ng tao. Kaya nga, hahamon-hamon kayo. Gago. Hahamon-hamon kayo. Pumila ka. Pumila ka. Number 73 na ako. 73. 73. May nakapila. 74, 75, 76. May 77. Lahat yan tutumba. Tutumba lahat yan. Pagka sa takdang oras at petsa na pinili ko. Kaya 73, 74, 75, 76, 77. Number 78 ka. Hindi. Meron pang dalawa eh na mauna sa'yo eh. Na? Tinatanggap ko yung hamon mo. Natanggap ko yung hamon mo. Tanggalin mo yung mukha mo ha. Gusto ko full coverage tayo pagka naging kwento tayo. Harap-harapan tayo. Kita, full blown. Makita. Kasi tignan ko yung tapang mo. Na kaya mo yung anak mo, yung asawa mo, hahantingin kayong, lahat kayong pamilya mo habang buhay. You have 119 million Filipinos who will hunt you down. Alam mo, ganun-ganun lang maghamon ng tao. Tangina ka. Gago. Wala ka alam. Sasabihin mo ako, sundalong wala. Sasabihin mo ako, mag-o-order ng advance. And then, magre-retreat ako, yung sundalo ko mag-advance. Tanga! Tanungin mo lahat na sundalo ko. Nandiyan naman sila, buhay pa eh. Tanungin mo. Meron nga sa rally. At ngayon, yung mga sundalo ko, mga retirado na, may kanya-kanyang buhay na, retirado. Tapos, pumipila na sila. Sir, sama ako sa iyo, sama ako sa iyo. Security kami, sir. Kasama kami sa iyo, sir. Security ni Inday Sara. And it's about leadership, gago. Leadership. Ha? Bakit yung sundalong retired, matanda na, yung iba dyan, nagrarayuman na, Master Sergeant, sasama pa sa akin para mag-secure kay Inday Sara? I might have done something in my past life when I was a lieutenant. Nakasama kong mga yan na bata pa. I must have done something na na-inspire sila. Na habang buhay, sasama sila sa akin. May nakita sila sa akin na katapangan. Konting-konting katapangan. May nakita sila sa akin, konting-konting leadership. Kaya ikaw, gago ka, ha, sundalong kanin, gago ka, tanggalin mo yung maskara mo, magpakilala ka. Magpakilala ka, no? And bababa ako ng Maynila at tinatanggap ko yung hamon mo, sasabihin ko yung petsa. Titignan ko lang yung schedule ko. BBM at itong si Tamba, no?
At kung sino man yung putang inang congressman na nagpadala nitong gagong to, no? Bakit magpapadala pa kayo? Ako lang direct yun yung hamunin. Babackfire yan eh. Kita mo to. Walang alam yan eh. Papadala nyo. At kung magpapadala kayo ng riding in tandem, siguro din yung patay ako. Kasi pagka ako nakaiwas at nakuha ko ang gamit niya, hindi ako nagdadalang baril ha, nakuha ko yung baril niyan because I know how, uuluhin ko talaga. Kaya kayong mga riding in tandem, mag-ingat kayo sa akin. Kasi hindi ko kayo bubuhayin. Siguro din yung patay ako. Kasi pagka ako nakuha ko kayo, babarilin ko, hindi kayo makauwi sa pamilya nyo. Hindi kayo makukuha ko yung ID nyo. Kaya huwag kayong babanat na may ID. Tinuturuan ko na kayo ha. Idadami ko yung mga pamilya nyo, mga hinayupa kayo. Kasi makagaya nyo, hindi na dapat mabuhay. Ngayon, kung magbabago na isip yung riding in tandem, sir, sabihin nyo sa akin, sir, pinapapatay kayo sir ni ni ganito. Ganun ba? O tera, kape muna tayo. Sabihin nyo sa akin, magkano binayad? Magkano binayad? Magkano binabayad? Anong gusto nila? O sige, ganun. O sige, pekehin natin na barilin nyo ako. Kunyari, nakatakas, para hindi nila alam. Pero putang ina, maalaman ko kung sino nag-utos. Yung mga riding in tandem, ganun gawin nyo sa akin ha. Sir, pinapapatay ka sir eh. Pero idol ka namin sir. Sir, puta na, ang galing mo sir eh. Nagsalita ka, hanip ka sir. Pilipino ka talaga, hindi ka dapat namin patayin. Pero, kailangan patayin ka namin sir eh. Ganun ba? Sige, kapit tayo. O, paano ang plano nyo? Paano ang plano? Ewan na nga namin sir, nagtatalo isip namin eh. Hindi, ganito na lang, pekehin natin. Kunyari, binaril nyo ako ha. Pakigingan nyo, tamaan nyo ako dito, tamaan nyo ako, bang. Tapos, kunyari, nakatakas ako. Ayun, ganun. Tapos, babalik kayo ngayon. Nakatakas, bossing. Sige, singil pa kami. Panibagong bayad. Nakatakas eh. Sige, isa pa. Pero kitang-kita na binaril ako. Pero alam ko na kung sino ang magpapapatay sa akin. Putang ina nyo, yayariin ko kayo. Ayop kayo. Give me a reason. Just one reason. Give me a reason. BBM, Tamba, Congress. Give me a reason why I should declare a cultural revolution. Why I should declare a Filipino revolution. Give me a reason. Push me to the wall. Push me, please. Push me to the wall. Traidorin nyo ako, automatic my order is Filipino Guerrilla Forces, babaklas na yan. It will take over government. You see, ganun ako ka-advance. Mga bopol kasi kayo. Mga bopol kayo. Give me a reason. You will round us up. May order na ako sa tropa ko. Patayin nyo lahat. Ubusin nyo lahat yan pagka ganon. Pagka pinatay kami, nako, ubusin nyo lahat. You take over. You protect the Filipino people. Give me a reason. Now, padala kayo, hamunin nyo ako? Sige. More. Padala nyo ako lawyer, padala nyo ako sa Pina. Sige. Give me a reason that I will declare a Filipino revolution. And, my God, God help us. Because it will go down in history na ako matapang, kayo duwag. Go down in history na ako Pilipino, kayo wala. Ay, pakakain ko lang kayo sa sa mga buhaya, sa mga pating. Huwag nyo kong binabangga na hindi nyo inaalam kung sino ko. Yung tututunan ninyo na mga nadidinig ninyo tungkol sa akin. Hanapan nyo na ako ng hanapan ng baho. Wala kayong makitang baho. Naliligo ko araw-araw, tangina nyo. Hanapan nyo ako ng baho. Wala akong ninakaw na isang kusing sa gobyerno. Matagal na dapat ako yumaman, pero na isang kusing wala akong ninanakaw sa gobyerno. Matagal na may mga nag-o-offer sa akin na isang kusing hindi ko tinanggap. Kaya wala kayong makita sa akin eh. Halugugin nyo ko. Medalyado nga ako eh. Ang Filipino hero ko, veteran niya ako. Pinaglaban ko ang Pilipinas. Nagsasalita ako ngayon para sa Pilipinas. Kaya, magkakatagisan ng paniwala ang Pilipino, sino mas mabango? Sabihin nyo na ako, sabihin nyo na kung ano-ano. Pero hindi ako nagdodroga. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagpa-plunder. Sa tingin nyo, sa kanino maniniwala ang Pilipino? Sa inyo o sa akin?
push me to the wall. Siraan nyo pa ako na siraan kasi bumabango ako. Ang tanga. Tanga. And kumbinsihin nyo ako. Mga putang ina nyo, kumbinsihin nyo ako. Sasama ko si Metran. Pag bumalik ako sa serbisyo, putang ina ninyong lahat, uubusin namin kayo. Mawawala yung korupsyon. No? Ay, nako. Galawin nyo si Inday Sara. Galawin nyo mga Duterte. Ako kalaban nyo. Inday Sara is the spare tire. She is speaking correctly. She is doing the right things. Huwag nyong sinisiraan yan. Bongbong Marcos, you do not push us to the wall because you will have your hands full and in it the ending will be either you are subjected to a hair follicle drug test na makikita ng buong mundo. Kaya kayo mga Pilipino na gustong lumusob sa Malacanang, tangina nyo, lumusob kayo, mamamatay kayo. Huwag nyo lusubin si Bongbong Marcos. Wag! No? Bayaan nyo, bayaan nyo yung AFP ang lumusob. Bayaan nyo sila. Ngayon, kung kakampi AFP sa kanila, bayaan nyo, ako dumiskarte. No? Ako ang dumiskarte. Kung mga gago talaga, gago kayo. Eh, ang problema ko, nabuhay ako eh. Ilang beses na ako dapat namatay. Eh, ibig sabihin, mabait ako sa langit. Binibendisyon ako ng langit. Kayong mga nag-aamon, no? BBM, Tamba, tignan ko nga, tumayo kayo sa ilalim ng buko, no? Susungkitin ko, yumuko kayong ganyan, susungkitin ko, tignan ko, malalaglag yung ganyan kalaking buko, na? Yung ano, buko salad, yung buko, sariwa. Tignan ko kung mabubuhay kayo, bagsakan kayo dito. 30-footer na nyo, gawin nyo, coconut challenge, na? Tignan ko yung kokote ninyo. Mag-coconut challenge muna kayo. Tignan ko kung mabubuhay kayo. May karapatan kayong hamunin ako. Na? Pasaksak kayo sa fencing dito. May maskara, tagos yung fencing, lumusot dito. Na? Tapos, tignan ko kung matapang kayo. Bunutin nyo, makita yung dugo, gumaganon. Makikita nyo lahat sa vlog ko yan eh. Tignan natin kung kaya nyong gawin yon. Tignan, sabihin nyo, duwag ako. Tignan natin, gawin nyo. Balaglag ka kayo ng buko kung mabubuhay kayo. Kasi ang buhay natin, lahat, binibigay ng Diyos. Langit. Ilang beses na ako muntik nang mamatay. Hindi ako namatay, matay. Subukan nyo, patayin nyo ako. Kalaban nyo langit. Tandaan nyo maigi yun, ha? Give me a reason why I will not fight back with the wrath of the Filipino people. Tandaan nyo yan. Na nananahimik ako, sisiraan nyo ako, papatayin nyo ako, tatakutin nyo ako. Oh my God, good luck to you. Kakampi ko langit, kakampi nyo demonyo. Eh, saan mo ang basang? Kaya na ba mananalo demonyo? Ha? Kaya, mag-isip-isip kayo. Magpakilala kayo. Kakasako. Akala nyo matatakot ako, gago. Eh, ang kusunado ko nga, sinasabi ko kay Metran, ano nga kaya, no? Kutsa lang, maganda yan. Tapos nung mamatay ako, hindi na ako lalaban. Pasaksak ako, o kaya pabaril ako, barilin niya ako. So, tanga, ganda niya, hero ako. Lalabas ako sa history na putang bidang-bida, Pilipino, lumaban. And then, yari ka Marcos, yari ka Tamba. Doon sa Congress mangyari yan eh. Putang ina nyo, sunog kayo. Tanggal kayo sa pwesto, presidente si BP Sara. Ay nako, sige, tanggap ko yung hamon nyo. Sige ha, papartidahan ko pa para mapatay nyo ako. Papartidahan ko. Because di kayo nag-isip, mga tanga, mga tanga kayo talaga. Wala kayong utak. Wala kayong utak. Ay, so nagsabi ko doon sa mga leader, hindi nyo na kayang isalvage itong situation. Militarily, I'm telling you already, you cannot salvage the situation. What you have to do, salvage the Filipino people who are there. Kayo, mga grupo-grupo nyo nandyan, kausapin nyo para hindi sila madala. Kausapin nyo, sabihin nyo kung ano nangyari.
Hindi pwedeng enkwentrin nyo yung polis, ipagpilitan nyo, nandyan ang polis. Wala kayo sa lugar. Nandyan ang polis. Wala kayo sa katuwiran, papasukin nyo. No? Gusto nyo mag-change venue kayo. Pero sabi ko, kunyari, change venue tayo, doon tayo sa monument ng People Power, doon sa kanto ng Aguinaldo, tsaka White Plains, sabi nyo, di ba, meron doon, yung babae nakatayong ganyan. Gusto niya doon. Pero isipin nyo, yung tao, paano yung mga babae saan iihi? Bigyan ng dignidad. Saan yung mga lalaki iihi? Magiging, it's going to be an environmental ek na ang panghi lahat doon. And then, yung tao, pipigain yung kalsada pagka dumagsa. Not this way, sabi ko, not this way. May problema kayo sa planning. Ngayon kayo magtatanong sa amin, magkano presyo ng portalet? Putang ina. Ba't kayo magtatanong ng presyo ng portalet? Dapat nung pa niya inisip yun. Na, kunyari, mag-change venue. Hindi, kasi may plan B dapat. At sinasabi ko nga, kung ang venue ninyo ay yung shrine, hindi nyo binitawan. Walang umalis dyan. Yung leader, nagpapalitan kayo. May nagsasalita. Every hour, may nagsasalita. You keep the people interested. May program kayo. Yung matulog, pwedeng matulog. Maganda, komportable. Hindi sa lupa natutulog, sa sahig na malamig. Di ba? Pagka umulan, may payong. Hindi yung umuulan, nagkubli na yung mga tao, meron doon sa ilalim ng puno. Bawa kayo sa taong bayan. Ngayon, kung ganyan kayo, you don't deserve the support of the Filipino people. Sorry kasi kami nagagalit pagka ginagamit ang taong bayan. Sorry, pero ganun kami. Ang sa amin, galit kami kay BBM, galit kami kay Tamba sa Congress, at nagagalit din kami pagka kunyaring gusto niyo mag-people power. Wala naman kayo. Wala naman kayong concern sa taong bayan. Hindi ako nagre-refer kay Inday Sara. You do not go out there, Inday Sara. Your life is in danger. Anyone can kill you. No? You only go out there when the people say it's safe to go out. That the Filipino people, marami na to protect you. Pero at pagka yung armed forces ay nag-decide na kung kanino sila. Ito, mga bopol to kasi itong mga si BBM. Kaya nga, lastly, BBM, Tamba, at lahat kayo na pro BBM, Tamba, lahat kayo, give me a reason. Isa lang naman siguro, pwede na, carry na. Give me a reason. Kating-kating na ako talaga, mga kababayan, kating-kating na ako. Nandun pa ako konting katinuan sa isip Give me a reason why I will be think na iking ako kilala ng mga kasama ko Yung Dado na yan, ano lang yan civilian name ko yan. Dado, pan-6 lang naman yan, Dado na yan Yung iking is my Mel Gibson name, no? Lethal weapon name, iking, no? The moment I start thinking like an iking, then, mapanganib ako. So, give me a reason. Push me to the wall. Hamunin niyo ako. Magpadala kay riding in tandem. Patayin niyo ako. No? Kasuhan niyo ako. Sige, type ko yun. Kasuhan niyo ako. Para, putangin na niyo, that will convince me na talagang wala na kayong pag-asa. Sa ngayon, tumatayo ako, nagsasalita ako, lumalagay kami sa gitna, Filipino Guerrilla Forces, atat na iba kong commander, atat na, yung Mindanao, gusto nang kumalas gusto na ikalas yung Mindanao. Sabi ko, wag, pangit. Wag natin bigyan ng problema AFP. AFP, pasalamat kayo AFP, PNP. Wag natin, kasi alam nyo, itong mga sundalo, itong mga ex-retired ko, hindi nyo na kayang galawin. 7 million kahit nga 1 million lang yan. AFP, PNP combined, 350,000. Kami, 1 million na lang kamo ang armado.
patay kayo. Kasi nga yung armed forces, na problema 50 taon hindi kaya yung 25,000 na NPA. Ngayon meron pang natitirang 1,9 o 1,8. 50 taon, halos mabangkarote armed forces. 1 million, kunyari na armado, kaya nga matatapang yung FGF. Hinihintay lang nila yung hudyat ko. Kaya nga bigyan nyo ko ng rason, katiting lang. Patayin nyo ko, Metran takes over. Patayin si Metran, somebody else takes over. 20 na lineage. Pagka naubusan ang commander dyan, si Commander Kidlat, kawawa, siya mamumroblema. Si Commander Kidlat. Pagka walang yari. Ang haba ng lineage namin, wala, panay mga official pa yan. Pagka yung mga master sergeant ang nag-take over dyan, just like what I said in Makati. Nung sinabi nila, yung official sumurrender na, nagdabogan ng baril kasi pinatatanggal yung bala Sabi ng mga sergeant major, master sergeant, utangin lang yan. Kung yung mga official natin ayaw na, kami na lang, tayo na lang mga sarento ang magdadala nitong revolusyon. Utangin na, no?